Nagsagawa ng mock election sa Lanao del Sur, Marawi at Tawi-Tawi ang COMELEC bilang paghahanda sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Ang transmission hanggang canvassing ng mga boto, inabot lang ng nasa 30 minuto. Nakatutok si Marisol Abduraman. Pagkakumpirma ng pangalan sa voters list, agad bumoto ang mga taga-Butig Lanao del Sur kaninang umaga. Matapos ang ilang minuto lang, natanggap na ng makina ang mga boto. Ito ang mock election para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election sa Oktubre. Upang makapag-adjust ang COMELEC, ano pa yung mga dapat na kulang, ano yung mga dapat pang baguhin. Sa obserbasyon ng COMELEC, 2 hanggang 3 minuto ang pagboto. Para pagdating ng totoong butuhan, alam mo na yung gagawin mo. The regular election is mahaba yung now kokonti lang yung pagpipilian. Alexa, national at midterms election sa bansa dito sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election, merong mga mukha ng kandidato dito sa kanilang balota. Chair, bakit nga po ba? Una, nakalagay ito sa election code ng Bangsamoro. So, minarapat natin kahit na maaari hindi siya mandatory, na ilagay yan sapagkat gusto natin di masubukan ano ang implikasyon, gaano kabilis ang pagpili ng mga botante. Maraming kandidato na hindi mo pa pamilya, yes. Pero pag nakita mo, kilala mo na agad. Oo. Alright. Yes. Okay. Malaking bagay ito para sa mga hindi nakakabasa, gaya ng 67 anyos na si Tumanina. Pakaugot, tulong sa amin. Nakakatulong daw yung picture na nakikita doon sa balot. Kasama ng COMELEC ang election watchdog na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Maayos naman yung flow at napakaganda ng suporta ng mga different agencies, kapulisan, kasundaluhan. Bagamat may mga hamon, umaasa ang COMELEC na magiging mapayapa at maayos ang gagawing kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election. Mula rito sa Butig, Lanao del Sur, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras.